Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1181. Pangatlong Elder at First Madam, hindi ka ba masyadong overboard? Ang mga pamilya ng sangay ay nagbigay sa amin ng maraming mga taon, gayunpaman pareho kayong lihim na pinataas ang kanilang porsyento ng hand-in ng labis. Ang isa sa mga kababaihan ng puting pamilya ay tumayo, ang kanyang mukha ay mapatla mula sa galit. Oo, kayong dalawa ay hindi ka pani-pani walang makasarili. Bakit kailangan mo ng maraming materyal? Pareho kayong hindi makatapos ng marami, di ba? Ang isa pang taong nasa gitnang may edad ay tumayo din. Sila ay mga miyembro ng puting pamilya, at hindi nila maaaring tiyan ang mga aksyon ni Lily. Ang mga pamilya ng sangay ay dapat na maglingkod sa amin, ang pangunahing pamilya. Kaya paano kung hihilingin ko sa kanila na ibigay ang higit pa? Nagsalita ng walang tigil. Bukod doon, hindi ka magiging malakas ang mga tao kung hindi para sa suporta mula sa pamilyang Lagorio. Panahon na para mabayaran ng puting pamilya ang pamilyang Lagorio. Upang maging matapat, ibinigay ko ang lahat ng mga dagdag na materyales sa aking pamilya Lagorio. Panipi. Lily Lagorio, ito ay labis. Ang mukha ni Nash ay naging berde mula sa galit, at tiningnan niya si Lily nang magalit siya. Totoo na tinulungan kami ng pamilyang Lagorio nang mahina kami, ngunit tinutulungan ka rin namin sa lahat ng mga taon na ito. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit hindi lumaki ang pamilyang Lagorio? Ito ay dahil marami kang nakaranas ng maraming pagkamatay ng lihim kang nakikipaglaban sa ibang pamilya. Bukod doon, ang mga nakababatang henerasyon ng iyong pamilya ay masyadong ulo ng baboy, na tumanggi na sanayin ng husto. Ito ang dahilan ng pamilya Lagorio na lumiliko kung ano ito ngayon. Panipi. Tumahimik si Nash bago magpatuloy, sa palagay mo ba ang pagkabigo ng Lagorios ay dahil sa limitadong mga mapagkukunan? Marami kayong mga mapagkukunan at patuloy kaming tumutulong, ngunit hindi ka pa rin magtagumpay, at higit sa lahat dahil ang iyong. Tumanggi ang mga tao na magsikap. Panipi. Nash, dapat mong maunawaan na ang mga taong may mas malakas na panalo ng kakayahan sa labanan. Ngayon, si Wade ay nasa antas ng rurok ng yugto ng totoong Diyos. Gusto kong makita kung sino ang maaaring itaas iyon. Mukhang mas mababa ang pag-aalaga ni Lily. Kinakalkula niya kung gaano karaming mga miyembro ng Lagorios ang kasama niya bago siya nagsalita. Bakit? Kayong mga tao ay mga miyembro ng pamilya Lagorio, ngunit hindi mo planong tumayo sa tabi ko. Panipi. Eldest Miss, ikaw, napakalayo mo. Si Master White ay palaging ginagamot sa amin. Sinabi ng isang miyembro ng pamilyang Lagorio. Tama iyon, panganay na Miss. Bakit kailangan nating magdulot ng ganitong sitwasyon? Ano pa, nakakasama mo talaga si Wade White. Kung ang balita tungkol dito ay kumalat, ang isang babae mula sa mga Lagorios ay nadama na medyo nahihiya. Halatang wala siyang ideya na ang panganay na Miss ng pamilya ng Lagorio ay magiging isang babae na hindi pinarangalan ang kanyang pagkababae. Sige, hindi mahalaga na wala sa iyo ang hindi sumusuporta sa amin. Hihilingin ko sa pangatlong nakatatanda na malaya ka sa sandaling siya ay naging master ng pamilya, dahil kayong lahat ay mga miyembro ng pamilyang Lagorio, ngunit hindi ako asahan na ilalagay kita sa mga mahahalagang posisyon. Malamig na ngumiti si Lily. Tumingin siya kay Yolanda at sumimangot. Yolanda, ano ang kahulugan nito? Bakit hindi ka tumayo sa amin? Panipi. Napangiti si Yolanda, na puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Unang madam, nagbago ka, at hindi ka ang panganay na Miss na dati ka. Wala akong ideya na gagawin mo ang maraming mga mapupuot na bagay upang makuha lamang ang pamagat ng master ng pamilya para sa iyong anak. Talagang nalasan mo ang master ng pamilya at lihim na pinalabas ng labis na materyal na pagpapahusay ng Marshall. Sobrang nabigo ako sa iyo. Panipi. Lily, alam ko na tinatrato kita at ang mga Lagorio sa lahat ng mga taon na ito. Sino ang nakakaalam na sinaksak mo ako sa likuran? Naglakad si Nash at lumayo sa lupa habang siya ay naglabas ng isang nakakatakot, malakas na aura. Ano? Maraming tao ang natakot matapos na maramdaman nila ang alo na ito ng aura. Imposible. Naging mapatla si Wade matapos niyang maramdaman ang alo ng aura, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala. Kabanata 1182. Ang isang malakas na aura. Ang aura na ito ay talagang pinarangalan na aura sa mga nasa yugto ng rurok ng antas ng totoong Diyos. Bulalas ng isang matandang lalaki matapos niyang maramdaman ang aura. Oo, paano madali ang paglipad ng master? Bukod doon, ang kanyang facial cutis ay hindi mukhang lason siya. Mas mukhang mas masigla siya kaysa dati. Ang isa sa mga patronym ay labis na nasa sabik at tila nakakita ng isang sulyap ng pag-asa.
Posible ba na ang guro ay ganap na maayos? Parang hindi siya nag-faking ng kanyang kondisyon bago. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya lason? Si Lily ay hindi rin nagsasalita habang nakatayo siya doon. Tumingin siya kay Nash dumbfoundedly. Imposibleng. Paano ka? Ang pangatlong nakatatanda ay natakot na ang kanyang facial na kutis ay pumalit sa pagitan ng pagiging berde at mapatla. Bagaman nasa yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos, malayo pa rin siya sa likuran ni Nash dahil pumasok na lang siya sa antas na ito. Si Nash ay nasa antas na ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon, at ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay mas mahusay kaysa kay Wade. Bukod doon, ang mga sugat sa unang nakatatanda at pangalawang nakatatanda ay hindi nakamamatay. Malinaw na maaari pa rin silang lumaban, at si Wade ay tiyak na walang tugma para sa 3 habang siya ay nakatayo sa kanyang sarili. Hindi plano ni Nash na maging maawain. Itinuro niya kay Lily at ang mga taong sumuporta sa kanya habang siya ay nagsalita, patayin ang mga taong ito, at iniwan ang matandang bastard sa akin. Nash White, paano ka maglakas loob? Ako ang panganay na miss ng pamilyang Lagorio. Binalaan kita, ang puting pamilya ay magdurusa ng malaking pagkawala kung maglakas loob kang patayin ako at ang mga miyembro ng pamilyang Lagorio. Ang aking ama at ang iba pa ay darating upang maghayganti sa akin. Hindi mapapanatili ng puting pamilya ang iyong kasalukuyang posisyon. Galit na banta ni Lily si Nash. Si Nash ay tila walang tigil bago siya nagsalita, ngumisi, oo, napakadali para sa iyo kung papatayin ka. Patayin ang iba. Diborsyo ko si Lily Lagorio, at sisirain ko ang pakikipaglaban sa kanya bago pinalayas siya sa puting pamilya. Panipi. Ikaw, gusto mong sirain ang aking katapangan ng pakikipaglaban. Ang mukha ni Lily ay humina sa galit. Ang pagsira sa pakikipaglaban sa isang tao na gumugol ng maraming oras upang maging isang martial artist, lalo na ang isang Panginoon na nakarating sa paunang yugto ng antas ng demigod, ay mas masahol kaysa sa pagpatay sa kanya. Ito ay tulad ng pagriping ng isang master mula sa kanilang posisyon bago ibagsak ang mga ito mula sa kalangitan, na ginagawa silang isang mortal na muli. Bukod doon, ang katawan ng tao ay masaktan ng masama matapos ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay nawasak, at hindi sila makakasanay ng hindi magpahinga ng kalahating taon o isang buong taon. Kailangang magsimula sila mula sa simula bilang isang martial artist, at kakailanganin ito ng mas maraming oras at dedikasyon. Haha, matapang ka upang lokohin ako sa ibang lalaki, kaya bakit hindi ko masisira ang iyong katapangan? Tumawa si Nash at kumala sa kanyang kamay, na nilagdaan ang lahat na kumilos. Pag-atake. Marami sa mga Lagorios na pinili na tumayo sa tabi ng puting pamilya ay lihim na nagalak na gumawa sila ng isang matalinong pagpipilian. Kung hindi man, mapapahamak sila sa darating na digmaan. Pag-atake. Wala sa iba pang mga pamilya ng sangay ang sumuporta kay Lily at ang iba pa dahil matagal na nilang kinasusuklaman sila. Nakaramdam sila ng ginhawa dahil sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na may bulalas ang galit sa kanilang mga puso. Nagmadali silang patungo sa mga matatanda ng pamilya ng Lagorio at ang mga sumuporta kay Lily. Paano ito posible? Ama, tapos na kami. Si Hudson at ang kanyang ama ay halos hamuka ng dugo mula sa galit. Hindi nila gaanong isinasaalang-alang nang tumayo sila sa tabi ng ikatlong nakatatanda at alam ni Lily na nalason si Nash. Bukod doon, ang una at pangalawang matatanda ay nasaktan, at nakamit ng pangatlong nakatatanda ang yugto ng rurok ng antas ng totoong Diyos. Iniisip din ni Hudson ang tungkol sa mga benepisyo na makukuha niya matapos ang pangatlong nakatatanda ay naging master ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang nakikinabang sa kanilang tabi. Sino ang nakakaalam? Kami ay talagang hindi mapakali. Paano ito magiging? Panipi. Kabanata 1183. Ang ama ni Hudson ay nagsuot ng malubhang ekspresyon. Inilibot niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang taybak. Labanan ang aming paraan. Pag-atake. Ang mga nakipagtulungan kay Lily ay nakakaalam lamang pagkatapos ay wala silang ibang pagpipilian, kaya't sumugod sila at nakipaglaban. Malamig na ngumiti si Nash at nagsalita kay Wade, na nakatayo sa harap niya. Wade White, sigurado ako na pareho ka at si Lily ay walang ideya na ang aking anak na si Jackie ay pinagaling ako ng aking pagkalason, hindi. Si Lily ay may biglaang pagsasakatuparan at dumilim ang kanyang mukha. Ang huling oras na lumabas si Jackie ay upang mahanap ang mga detoxifying herbs para sa iyo. Paano niya nalaman na nalason ka? Panipi. Haha, ang aking anak na lalaki ay may master na may kasanayang medikal, at alam niya ang plano sa paggamot. Muli ay tumawa muli si Nash at hinigpitin ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa taybak sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang inayos ang kanyang chi at inalog ang taybak palabas. Burning chop. Habang kumala si Nash ng kanyang taybak, isang mabangis na aura ang lumitaw mula sa kanyang pag-indayog. Ang kanyang chi at sword aura ay pinagsama-sama at parang isang fireball.
Ito rin ay parang isang meteor na may mahabang buntot habang ito ay lumipad pasulong. Mahusay, gumagamit siya ng isang pangalawang grade martial skill mula sa bat. Nagdilim ang mukha ng pangatlong nakatatanda nang makita niya ang pag-atake na ito. Kinuha niya ang kanyang ngipin at ipinakita rin ang kanyang kasanayan sa martial. Di nagtagal, isa pang hiwa ang lumipad pasulong. Sinamahan ng isang malakas na ingay na tulad ng kulog, dalawang malakas na pag-atake ang bumangga bilang isang malakas na alon ng enerhiya na rippled sa buong. Ang mga puno ay nanginginig sa hangin, isang resulta ng epekto. Mapahamak ito, may pagkakaiba ba talaga? Napagtanto ng pangatlong nakatatanda ang isang bagay na mali kahit na pareho silang gumamit ng mga kasanayan sa elementarya na pang-elementarya. Ang kanyang kasanayan sa martial ay malinaw na hindi maaaring magtaguyod at ang enerhiya ay pinakasalan ng madali. Ang pag-atake ni Nash ay nananatiling enerhiya, at nagpunta ito para sa kanyang katawan. Ang sensing ng isang bagay ay mali, ang pangatlong nakatatanda ay agad na nag-concentrate ng isang makapal na layer ng chi upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang pag-atake ng enerhiya ay sumabog laban sa kanyang chi barrier sa sandaling ito ay tinawag. Ang pangatlong matanda ay sumabog ng ilang metro pabalik bago niya mabawi ang kanyang paa. Gayunpaman, ang chi protection layer na sumasakop sa kanyang katawan ay malakas din na kumalas, at ang dugo ay umusbong mula sa kanyang bibig. Chi asterisk T. Ang chi protective sa kalaunan ay hindi makatiis sa tira ng enerhiya mula sa kanyang pag-atake. Ang pangatlong matanda ay may isang madilim na ekspresyon. Natakot siya na diretso siyang kumalas sa kanyang tayback sa kalaban bago lumingon upang tumakas. Pupunta sa kung saan. Diretso na hinarang ni Nash ang pag-atake ng pangatlong nakatatanda sa kanyang tayback nang makita niya kung paano nagbabalak na makatakas ang pangatlong nakatatanda. Agad siyang naging isang after image habang hinahabol niya ang pangatlong nakatatanda. Kabanata 1184. Matapos ang ilang mga alon ng pagsabog, ang mga tao na nakikipag-siding kasama si Lily at ang pangatlong nakatatanda ay napatay. Si Lily lamang ang nasugatan, nakahiga sa lupa na may ekspresyon na puno ng sama ng loob. Lumipad din si Nash na may labis na nasugatan na si Wade at itinapon siya sa lupa. Bakit? Nash White, plano mo ba akong mapahiya bago ako patayin? Si Wade, na naparalasado sa sahig, ay nakatitig kay Nash na galit. Kinakalkilo ko ng lubusan ang bawat hakbang, hindi kailanman nag-iisip na ang iyong anak na lalaki ay magkakaroon ng mataas na kasanayan sa medikal. Hindi lamang niya napagtanto kung ano ang mali sa iyong katawan, ngunit pinagaling din kanya. Kung hindi ito nangyari, makoronahan ako sa master ng pamilya ngayon. Panipi. Haha, dinala kita pabalik dito nang hindi ka nag-iisip ng pagpapahiya sa iyo. Pangatlong nakatatanda, naiisip mo ang mga bagay. Ibinalik kita dito dahil nais kong patayin ka, isang makasalanan, sa harap ng mga ninuno ng puting pamilya. Tumawa si Nash at itinaas ang kanyang tayback. Sinner. Walang inaasahan na tumawa ng malakas si Wade sa sandaling iyon. Hindi ko naramdaman na ako ay isang makasalanan sa anumang uri. Tulad ng sinasabi, ang may kakayahang makoronahan. Ang mundo ay nagpapatakbo batay sa kung gaano kalaki ang mga kamao ng isang tao, at palaging ganito. Dapat akong maging master ng pamilya kung mas malakas ako kaysa sa iyo. Bakit ka dapat maging master ng pamilya? Sa anong mga batayan ng iyong anak na lalaki ay maging master ng pamilya pagkatapos mong mamatay? Ako rin ay miyembro ng puting pamilya, at kwalipikado akong maging master ng pamilya. Panipi. Haha, nagsasalita ka tulad ng nagmula ka sa isang makatwirang tindig. Paano mo banggitin ang may kakayahang makoronahan kapag nakipag-away ka sa unang baliw at ginawang lason ng aking ama? Hindi mapigilan ni Jackie na tumawa ng malamig nang marinig niya ito. Makatuwiran kung nagrebelde ka dahil napabuti mo ang iyong katapangan at mas malakas kaysa sa aking ama. Gayunpaman, ginamit mo ang mga ganitong paraan laban sa aking ama at kahit na lihim na sinalakay ang unang nakatatanda. Paano mo sasabihin na karapat dapat ka sa kasabihan na ang may kakayahang makoronahan, sa mga kasuklam-suklam na paraan na ito? Panipi. Wade, ano ang ibig mong sabihin? Bakit parang gusto mong maging master ng pamilya? Hindi ba tayo may kasunduan na kung nakikipagtulungan ako sa iyo at gawin kang isang master ng pamilya, bibigyan mo ang posisyon ng master ng pamilya sa aking anak na lalaki kapag siya ay bumalik? Nadama ni Lily na may mali matapos niyang marinig ang sinabi ni Wade. Hindi niya maiwasang tumingin sa kanya ng mausisa. Tila hindi kailanman pinlano ni Wade na bigyan ang posisyon ng master ng pamilya kay Lance mula sa simula. Tumingin si Wade kay Lily at ngumiti. Lily, sa palagay mo ba ibibigyan ko ang iyong anak ng isang malakas na pamagat kapag siya ay bumalik? Bakit hindi mo ito pinangarap? Haha, bakit ko ito ibigay sa iyong anak na lalaki kung napakahirap makuha ang posisyon na ito? Bukod doon, patay na ang iyong anak. Itigil ang pag-iisip na babalik siya. Panipi.
Tumahimik si Wade dito bago siya nagpatuloy, haha. Unang madam, handa ka talagang isakripisyo ang lahat para sa iyong anak. Hindi lamang mo isinakripisyo ang iyong katawan, ngunit tinulungan mo pa ako sa lahat ng iyong kapangyarihan. Kahihiyan, ngunit ginagamit lang kita. Inutusan ko pa ang maraming tao na patayin ang iyong anak kung nahanap nila siya. Hindi siya pinapayagan na bumalik ng buhay at kahit na gawin niya, hindi ko siya ibigay sa pamagat ng master ng pamilya. Haha, panipi. Ikaw, hayop ka. Ang mukha ni Lily ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Alam niya, sa sandaling iyon, isa lang siya sa mga pawns ni Wade. Maaari mo lamang sisihin ang iyong katangahan. Kung ako ay talagang naging master ng pamilya, paano kung ang iyong anak na lalaki ay bumalik kapag ako ay matatag sa posisyon? Pagkatapos nito, walang maaaring kumuha nito mula sa akin ng walang away. Nagsalita ang nagagalit na Wade. Hindi ako nasisiyahan ngayon, at inamin ko ang aking pagkatalo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi ng malakas, halika, Nash White. Gawin itong mabilis, panipi. Mahigpit na hinawakan ni Nash ang kanyang tailback at ibababa ito. Ang ulo ni Wade ay nahulog sa lupa habang bumagsak ang kanyang katawan. Matapos patayin si Wade, dumating si Nash sa likuran ni Lily at inilagay ang kanyang kamay sa likuran. Kabanata 1185. Si Lily ay nagsusuka ng isang bibig ng dugo at ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay nawasak. Ikaw ay talagang walang puso, Nash. Sinira mo ang aking katapangan ng pakikipaglaban. Tumalikod si Lily upang tumingin kay Nash, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Kami ay magkasama ng higit sa 20 taon, wala akong ideya na napakapangit mo sa akin. Pinapanatili kita ng buhay dahil sa aming relasyon na umabot ng 20 taon. Hihilingin ko sa isang miyembro ng pamilyang Lagorio na ibalik ka, ngunit dapat mong panoorin ka pabalik kapag ginawa mo, nagsalita ang walang awa na si Nash habang tinatawid niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hayaan mo akong i-escort siya sa likod. Ang isa sa mga matatanda ng White family, na nagdala ng apelyido na Lagorio, ay nadama ng masama kay Lily kahit na siya ay miyembro na ng puting pamilya at handang magtrabaho para sa puting pamilya. Nash White, tandaan kung ano ang ginawa mo ngayon. Maput kita sa natitirang buhay ko, at sigurado akong magsisisi ka na hindi ako papatayin. Mapatla ang mukha ni Lily habang tumayo siya. Pinunasan niya ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at ang matandang lalaki mula sa pamilyang Lagorio ay sumuporta sa kanya habang sila ay umalis. Tiningnan ni Nash ang mga katawan sa sahig at lihim na nagbuntong hininga pagkatapos umalis si Lily. Bagaman nararapat na mamatay ang mga taong ito, maraming mga master sa kanila. Ang puting pamilya ay nagduso ng isang malubhang pagkawala sa oras na ito, lalo na dahil nawalan sila ng isang napakalakas na Panginoon tulad ng pangatlong nakatatanda. Nagdulot ito ng puting pamilya, na pumasok lamang sa kumpol ng 8 anino, na ibagsak ang kanilang posisyon. Gayunpaman, pansamantala pa rin sila sa ika-8 lugar dahil mayroon pa silang Nash White, isang master ng yugto ng rurok sa antas ng totoong Diyos, upang suportahan ang pamilya. Sa kasamaang palad, ang kanilang relasyon sa pamilyang Lagorio ay naputol pagkatapos ng digmaang sibil na ito. Bagaman ang pamilyang Lagorio ay hindi kasing lakas ng puting pamilya at na hindi nila maaaring kontra-atake, ang puting pamilya ay dapat na bantayan. Umiling-iling si Nash sa pag-iisip. Nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang mga problema at sinabi, humihingi ako ng paumanhin tungkol sa Lily at Wade na lihim na itaas ang porsyento ng material na iyong mga lalaki na ibinibigay. Mula sa buwang ito, ang mga pamilya ng sangay ay kailangan lamang magsumite ng 50% ng mga materyales na natipon. Sinulyapan ni Nash si Jackie, na nasa tabi niya, at idinagdag, ipadala ko si Jackie sa mga pamilyang sangay upang magdala ng kaunting mga pre-user dito para sa pagsasanay. Magpapadala rin ako ng ilan sa aming mga kabataan na may mahusay na katapangan sa pagsasanay upang makatulong na mangolekta ng material na pagpapahusay ng martial upang itaas ang kanilang kapangyarihan ng labanan. Panipi. Iyon, napakaganda. Master, matalino ka. Ang mga mata ni Mason ay namula sa tuwa, halos napunit nang marinig niya ang mga salita ni Nash. Mahusay. Ito ay talagang mahusay. Napangiti din si Lancelot sa tuwa. Walang inaasahan na ngumiti si Nash sa sandaling iyon at itinaas ang kanyang kamay upang patahimikin ang karamihan. Ipinagpatuloy niya, nawalan kami ng maraming mga matatanda at patronums sa oras na ito, kaya plano kong muling pumili ng ilang mga matatanda at patronums upang sakupin ang kanilang mga posisyon. Tumahimik sandali si Nash at malakas na inihayag, gayunpaman, kakaiba ito sa aming karaniwang mga paraan ng pagpili sa mga tao ng pangunahing pamilya. Ang mga masters ng pamilya ng sangay, lalo na sa mga nakamit ang intermediate yugto ng tunay na antas ng Diyos, ay maaari ring makapasok sa pangunahing pamilya at maging ating nakatatanda. Panipi.
Kabanata 1186. Ang intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos at ang mga tao mula sa mga pamilya ng sangay ay maaaring maging matatanda sa pangunahing pamilya. Lancelot ay labis na nasasabik nang marinig niya ang balita. Ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay itinuturing na mataas sa marami sa mga pamilya ng sangay at naabot na ang intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Malinaw na natutupad niya ang lahat ng mga kinakailangan. Bibigyan siya ng isang napakagandang stipend sa sandaling siya ay naging pangunahing matanda sa pamilya. Hindi lamang niya mapigilan ang pag-aalala tungkol sa pamilya ng sangay, ngunit magkakaroon din siya ng sapat na materyal na pagpapahusay ng martial upang sanayin ang kanyang sarili. Magagawa niyang itaas ang kanyang pakikipaglaban sa kapayapaan at tamasahin ang pinakamahusay na mga materyales sa martial. Ang pinakamahalagang punto ay walang sinuman mula sa mga pamilya ng sangay ang pumasok sa pangunahing pamilya at naging pangunahing matanda ng pamilya. Ang desisyon na ito ni Nash ay malinaw na sinira ang mga nakaraang patakaran. Hindi ito mabuti para sa mga miyembro ng pangunahing pamilya, ngunit tiyak na ito ay napakahusay na balita para sa mga miyembro ng pamilya ng sangay. Pagkatapos ng lahat, kung mayroon man sa kanila ang naging pangunahing mga matatanda ng pamilya, magkakaroon sila ng pagkakataon na magmungkahi o humawak ng ilang mga mapagpasyang boto kapag may mahalagang talakayan. Ang kanyang boto ay maaaring maging mahalaga sa ilang kritikal mga issue. Maaari pa silang makatulong na mapagbuti ang kapakanan ng kanilang pamilya ng sangay. Tiyak, inaanyayahan ko ang sinumang nasa intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos at handang maging matanda natin. Tumanggaw si Nash sa kasiyahan at sinabi ng may ngiti. Natatakot lang ako na lahat kayo ay nasanay sa pagiging masters ng mga pamilya ng sangay na hindi ka talaga interesado na maging aming mga matatanda. Agad na itinaas ni Lancelot ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Payag ako, Master. Handa akong maging matanda. Panipi. Haha, mabuti, ngunit ito ay kailangang gawin pagkatapos ng 6 na buwan dahil kailangan mo pa ring ibigay ang mga gawain tungkol sa mga tao ng mga pamilya ng sangay. Halika para sa posisyon pagkatapos mong pumili ng isang bagong master ng pamilya ng sangay. Tumawa si Nash at sinabi, ako, matanda na ako. Maaari ba akong lumapit at magtrabaho bilang isang matanda? Tumayo si Chad at tiningnan si Nash ng matagal. Ikaw, nasira ka rin sa intermediate yugto ng tunay na katayuan ng Diyos. Si Nash ay bahagyang natigilan at nagulat. Sa ilalim ng kanyang impresyon, ang matandang ito ay dumating sa pangunahing pamilya isang beses noong nakaraang taon at naalala niya na ang matandang ito ay nasa paunang yugto ng antas ng tunay na Diyos. Haha, oo, maswerte ako. Nasira ko at nakamit ko ang intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos ilang oras na ang nakalilipas. Nahihiyang ngumiti si Chad. Magaling iyon, Chad. Handa ka na. Masayang ngumiti si Nash at sinabi kay Chad. Mas masaya ako na darating ka. Haha, sige, tama. Tiyak na babalik ako upang subukan ang posisyon ni Elder. Tumawa ng malakas si Chad. Wala siyang ideya na bibigyan siya ng isang pagkakataon. Sai, naiinggit talaga ako sa iyo. Nasa paunang estado ako ng katayuan ng tunay na Diyos. Si Mason, na naruroon din, ay hindi makakatulong ngunit nagbuntong hininga at mukhang medyo kaaya-aya. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto. Kung ang aming pamilya ay patuloy na lumalaki, patuloy na kailangan nating pumili ng ilang mga natitirang tao mula sa mga pamilya ng sangay. Ngumiti si Nash at sinabi, anyways, kung hindi mo iniisip na maging isang Petronum, maaari ka pa ring sumali sa amin. Petronum. Oo naman, Master. Pupunta ako at maging isang Petronum. Panipi. Kabanata 1187. Agad na sinabi ni Mason sa tuwa. Master, napagpasyahan noon. Sige, napagpasyahan. Ngumiti si Nash at sinabi. Sa palagay ko ito ay pinakamahusay kung ang lahat ay mananatili sa gabi at umalis bukas. Babalik ako sa iyo bukas upang mag-enlist ng ilan sa mga masters. Kailangan ko lang pumili ng 2 o 3 mula sa bawat pamilya ng sangay. Batay sa bilang ng mga tao sa mga pamilyang ito, pipiliin ko ang 3 mula sa mas malaki at 2 mula sa mas maliit. Naisip ito ni Jackie bago makipag-usap kay Lancelot at sa iba pa. Haha, mahusay. Ito ay mahusay na balita. Lahat ay labis na masaya. Bagaman ang puting pamilya ay talagang nagdusa ng isang malaking pagkawala sa oras na ito ang desisyon na ginawa ni Nash na talagang naging sanhi ng pag-asa ng mga tao mula sa mga pamilya ng sangay. Bukod doon, makakapagbigay sila ng magandang paliwanag sa kanilang pamilya kapag bumalik sila. Lahat ng tao ay bumalik sa kanilang mga tirahan matapos nilang linisin ang mga katawan. Mahal, namimiss ko si Kylie at ang iba pa. Sa gabi, sinabi ni Selena nang siya ay nakalagay sa mga braso ni Jackie.
Ngumiti si Jackie ng mapait at sinabing, oo, na-miss ko rin ang bata at nais kong dalhin sila sa ilang oras na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, hindi ko nais na dalhin ang iyong mga magulang at Kylie dahil ang sitwasyon sa puting pamilya ay hindi nalutas. Panipi. Tumahimik si Jackie ng ilang sandali bago magpatuloy na magsalita. Paano ito? Bukas, hihilingin ko sina Lana at Ethan na bumalik ka. Maaari mong dalhin ang lahat ng mga ito sa isang lakad. Maaari mong tanungin kung si Abner at Sam ay handang lumapit para sa pagsasanay. Kung handa silang, dalhin sila. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon dito. Ang lokasyon ng naturang mga pamilya ng anino ay kailangang panatilihing lihim at hindi mo masasabi sa sinuman tungkol dito. Nangangahulugan din ito na hindi sila maaaring patuloy na umalis pagkatapos na makarating dito. Panipi. Natuwa si Selena matapos niyang marinig ito. Ito ay mahusay. Kung iyon ang kaso, makikita ko si Kylie pagkatapos ng isang araw o dalawa. Ang aming batang babae ay dapat na makaligtaan din kami. Panipi. Tumanggo si Jackie. Sa kasamaang palad, hindi ako maiiwan sa iyo. Kailangan kong pumunta sa mga pamilya ng sangay upang pumili ng mga masters mula sa kanilang mga pamilya upang maaari silang sanayin dito. Ang mga miyembro ng pamilya ng sangay ay magiging masaya sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Naniniwala ako na magiging mabuti din ito para sa pagpapaunlad ng mga pangunahing at pamilya ng sangay. Panipi. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat dahil si Lana at ang iba ay babalik sa iyo. Maaari mong gawin ang lahat ng kailangan mo upang magawa. Natuwa si Selena nang isipin niya kung paano niya makilala ang kanyang anak na babae sa lalong madaling panahon na hinigpitin ang yakap niya kay Jackie. Kinaumagahan, umalis si Jackie kasama si Lancelot at ang iba pang mga masters ng pamilya ng sangay. Si Selena, sa kabilang banda, ay naiwan kasama sina Lana at Ethan upang kunin si Kylie. Maagang umaga, dumating si Jackie sa pamilyang sangay na pinakamalapit sa pangunahing pamilya, ang isang Lancelot ay nasa. Ang iba pang mga masters ng pamilya ay umalis muna upang ipaalam sa kanilang mga miyembro ng pamilya ang nangyari sa 2 araw na ito at ang mabuting balita na pupunta si Jackie para sa isang pagbisita. Bumalik ang master. Maraming mga tao na nagbabantay sa pasukan ng isang maliit na nayon ay sumigaw sa tuwa matapos nilang makita si Lancelot at ang kanilang mga matatanda na bumalik. Di nagtagal, maraming daang tao ang lumabas at tumayo sa pasukan ng nayon upang tanggapin sila. Sa paglipas ng panahon, marami pa rin ang nagmamadali. Master, paano ito sa oras na ito? Sinabi ba ng mga tao mula sa pangunahing pamilya kapag magpapadala sila ng isang tao upang pumili ng mga kandidato? Ilang araw na ito, nagsisinungaling ba sila sa amin? Agad na lumakad ang isang nasa hustong gulang na lalaki at tinanong kung kailan nila nakita ang mga bumalik. Oo, Master. Ang mga tao mula sa pangunahing pamilya ay palaging mga sweet talkers. Sa palagay ko ay naantala lang nila ang oras ng hiniling nila sa amin na tiisin ito. Sa palagay ko ang sinabi nila tungkol sa pagpili ng mga masters upang sanayin sa pangunahing pamilya ay kasinungalingan lamang. Ang isa pang binata ay yakapin ang parehong mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabi ng tamad. Anong bagay na walang kaparerekon ang iyong pinag-uusapan? Tinitigan ni Lancelot ang binata bago ipakilala siya sa karamihan doon. Lahat ng tao, ito ay batang Master Jackie at siya ang pangunahing tagapagmana ng master ng pamilya. Narito siya ngayon upang pumili ng masters para sa pangunahing pamilya. Panipi. Kabanata 1188. Ano? Siya ang White Family Master na nagmamana. Siya ang Jackie na nabanggit mo, ang taong bumalik mula sa labas ng mundo. Ang mga mata ng binata ay napuno ng sorpresa sa sandaling narinig niya iyon. Halatang hindi niya inaasahan na talagang nandoon si Jackie. Lahat, halika upang kamustahin si Young Master Jackie. Ang mukha ni Lancelot ay nagdilim at nagpapaalala sa lahat na nagmamadali. Pagbati kay Young Master Jackie. Agad na tumayo ang lahat at binati si Jackie ng magalang. Nagtataka pa rin sila kung sino ang batang ito na bumalik kasama ang kanilang Panginoon. Walang nakakaalam na siya talaga ang batang master mula sa pangunahing pamilya. Hindi na kailangan mong maging magalang. Nagbibigay ka ng labis para sa pag-aalsa ng puting pamilya. Ito ay maaaring talagang mahirap para sa iyo. Panipi. Si Jackie ay yumuko ng aktibo matapos siyang maglakad ng 2 hakbang pasulong. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng puting pamilya dahil alam ko na ang porsyento ng martial enhancement material na kailangan mong ibigay ay nadagdagan. Sa makatuwid, kakailanganin mong maghanap ng mas maraming material kung nais mong sanayin. Lahat ay dapat na pagod dahil dito. Maaaring marami ang namatay sa kamay ng mga hayop na halimaw dahil dito. Maaari lang akong humingi ng tawad para dito. Panipi. Ang mga mata ng isang matandang lalaki ay naging pula nang isipin niya ang kanyang apo na namatay ilang buwan na ang nakalilipas.
Gayunpaman, lumakad pa rin siya at sinabing, "Young Master Jackie, hindi na kailangang magalang. Bilang martial artist, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan at maaari lamang tayong lumaki sa mga tunay na masters matapos maranasan ang pagpapala ng sariwang dugo. Ang namamatay sa prosesong ito ay nangangahulugan lamang na hindi kami nagsusumikap ng sapat. Maaaring nangangahulugan din ito na ito ay fated." Panipi. Tiningnan ni Jackie ang matandang lalaki at sinabing, "Salamat sa lahat sa iyong pag-unawa. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng ganoong casual na pagtaas sa porsyento ng material na iyong ibinibigay." Panipi. Tumango rin si Lancelot at hinarap ang karamihan. "Narito ako ng mabuting balita. Inihayag ng master ng pamilya na ang porsyento ng material na pagpapahusay ng martial na kailangan nating ibigay ay nabago sa 50%. Hindi na 70% o 80% tulad ng dati, 50% ito." Panipi. Talaga, nangyayari ba ito sa buwang ito? Mahusay, ito ay talagang mabuti. Maraming mga kabataang lalaki ang talagang nasa sabik nang marinig nila ito. Nangangahulugan ito na kailangan lamang nilang ibigay sa kalahati ng material na pagpapahusay ng martial at panatilihin ang iba pang kalahati. Bukod doon, ito ay mas mahusay na mas doble nila ang nakaraang material na pagpapahusay ng martial. Ang mga kabataan na hindi kailanman nakakuha ng anumang material na dati ay makakakuha ng ilang material sa pagsasanay. Mahusay. Magaling ito. Tiningnan din ng matandang lalaki ang natitirang mga apo at apo sa tuwa sa bingit ng luha. "Hindi yun tama, Master. Kung iyon ang kaso, hindi ba ang unang madam at pangatlong nakatatanda? Hindi mo ba sinabi na nadagdagan nila ang ratio ng walang pahintulot? Sasang-ayon ba sila ngayon?" Ang isa sa mga patronym ng pamilya ng sangay ay nagtanong kay Lancelot matapos niyang isipin ito. "Haha, lahat, hindi na kailangang mag-alala tungkol doon sa hinaharap." Ang taong iyon, si Wade White, ay nakipag-away sa unang madam at marami sa mga matatanda at patronym ng Lagorio upang magplano ng isang paghihimagsik. Nais nilang sakupin ang posisyon ng master ng pamilya. Panipi. Kabanata 1189. Biglang gumawa si Wade ng isang pambihirang tagumpay at naabot ang rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Kung ang batang Master Jackie ay hindi gaanong bihasa sa gamot at nabigo na tulungan ang kanyang ama na mabawi sa oras, ang tao ay magtagumpay. Ngunit pinatay sila ng guro, at ang unang madam ngayon ay wala ng kapangyarihan, hinabol siya sa puting pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Panipi. Tumawa si Lancelot habang ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa lahat. Bago, hindi niya alam kung paano tumugon sa mga query sa pamilya ng sangay. Alam niya na ang lahat ay nagbabayad ng malalim na sama ng loob. Gayunman, ngayon, pinamamahalaang nila ang kanilang mga paghihirap. Napakaganda nito. Si Wade ay dapat namatay ng matagal. Panipi. Tama iyon. Nakakahiya na hindi natin siya makita na pinapatay ng Panginoon ng personal. Panipi. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Nangangahulugan ito na ang katawan ng master ay dapat na gumaling lamang. Ngayon ang puting pamilya ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Panipi. Kaya't nalasan ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng batang master ay sapat na bihasang pagalingin siya. Kung hindi man, magkakaroon tayo ng walang hanggang pagdurusa sa ilalim ng pamumuno ni Wade na B*****. Panipi. Ang mga miyembro ng pamilya ng sangay ay labis na nasa sabik at inilunsad sa isang masigasig na talakayan. Ang emosyon ni Jackie ay isang tanggel habang pinapanood niya ang mga miyembro ng pamilya ng sangay na nag-uusap ng labis. Ang pagkuha ng 50% ng mga mapagkukunan ng martial ay marahil isang normal na pangyayari para sa iba pang mga pamilya. Tulad ng para sa mga pamilya ng puting pamilya, ang pagbabalik sa kanilang paunang rate ng ikapo ay malaking balita. Naisip lamang niya kung gaano sila nagdusa sa lahat ng mga taon na ito. Matapos tumahimik ang lahat, nagsalita si Jackie, nakangiti, "Tama. Mula ngayon, ang mga miyembro ng pangunahing pamilya ay maghanap din ng mga mapagkukunan ng martial. Hindi tayo maaaring magpatuloy na manatiling komportable sa aming pedestal, dapat tayong lumabas at magsanay din. Naniniwala ako na ang mga pagsubok lamang mula sa totoong mundo ay magsasanay sa mga tunay na mandirigma. Gayon din, ang mga pamilya ng sangay ay dapat pumili ng isang bagong master sa lalong madaling panahon." Panipi. Bakit dapat tayong pumili ng isang bagong master? Panipi. Ang isang batang babae sa paligid ng 17 o 18 taong gulang ay hinabol ang kanyang mga labi, isang lilang damit na drape mula sa kanyang mga balikat. "Batang Master Jackie, hindi ako maaaring sumang-ayon dito," aniya, hindi nasisiyahan. "Sa lahat ng mga taon na ito, ang aking ama ay nag-alipin para sa aming pamilya ng sangay dahil kailangan nating panatilihin ang kakaunti sa aming mga mapagkukunan ng martial.
Kaya upang matiyak na makakakuha tayo ng mas maraming mga mapagkukunan ng Marshall, ang aking ama ay palaging magdadala ng ilang mga matatanda upang magtungo at makahanap ng higit pa. Panipi. Ang batang babae ay lalong lumaki ng mas nabalisa habang siya ay nagsalita, ang aking ama ay nagdusa ng labis para sa ating lahat. Kabilang sa mga pamilyang sangay, mas malakas ang aming pamilya ng sangay, at ang aming lakas ay direktang nakakaugnay sa mga pagsisikap ng aking ama. Bukod, palagi niyang sinabi ang magagandang bagay para sa pangunahing pamilya, tinitiyak sa amin na ang lahat ay magiging mas mahusay. Sinabi pa niya sa amin na maaalala ng guro ang aming sakripisyo. Panipi. Nagpalitan ng sulyap sina Jackie at Lancelot. Hindi nila mas mother ang mga greens na lumalaki sa kanilang mga mukha. Ang galit ay pinakuloang sa mga ugat ng batang babae nang makita niyang nakangiti si Jackie. Ngumisi ka pa rin. Sakripisyo ng aking ama para sa lahat, para sa puting pamilya. Ngayon, hindi lamang ikaw ay tumanggi na gantimpalaan siya. Sinasabi mo sa amin na pumili ng isang bagong ulo ng bahay sa napakahalagang sandaling ito. Hindi ako sasang-ayon para sa aking ama na bumaba. Panipi. Ang isang matandang lalaki mula sa ibang pamilya ng sangay ay tumayo din. Tama siya. Batang Master Jackie, paano mo ito magagawa? Si Master Lancelot ay isang mabuting Panginoon, at gusto nating lahat. Ngayon makakakuha kami ng mas maraming mga mapagkukunan ng Marshall dahil mas mababa kami sa ikapo. Sa wakas nakuha namin ang aming karapat-dapat na bahagi. Bakit mo ito ginagawa? Panipi. Hindi kami sumasang-ayon. Maraming tao ang sumigaw ng sabay. Kabanata 1190. Wala akong pakialam kung ikaw ang batang master ng puting pamilya. Ang desisyon na ito ay ganap na hindi pata sa aking ama. Ito ay napakapuso-wrenching. Panipi. Malamig ang batang babae at nakatiklop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hinahabol niya ang kanyang mga labi, humahagulgol ngunit mukhang cute siya sa isang sulyap. Tama iyon. Paano natin magagawa iyon? Panipi. Maraming tao ang nadama na hindi nasisiyahan sa kapakanan ni Lancelot. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang Panginoon ay makakakuha ng kaunti pang mga mapagkukunan ng Marshall, at sa wakas ay masisiyahan siya sa kanyang mga araw ng comfortable. Ngunit ang isang bagay na tulad nito ay kailangang mangyari. Naturally, galit na galit ang mga miyembro ng pamilya ng sangay. Ano ang pinagsasabi mo, Sally? Humingi ng tawad kay Young Master Jackie ngayon. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng aking mga turo? Panipi. Pinangunahan ni Lancelot ang kanyang mga browser at inilagay ang isang matigas na aura na snap sa batang babae sa harap niya. Tatay. Nakaramdam ng pagkabigo si Sally at nagpatuloy sa pagstamp ng kanyang paa. Wala akong sinabi na mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Sumakay siya. Bukod sa, hindi ko pinatong ang lahat sa kanya. Ipinapahayag ko ang aking hindi kasiya siya sa desisyon na ginawa ni Master White. Hindi mo lamang paghigpitin ang aking kalayaan sa pagsasalita. Panipi. Ang isa pang kabataan ay nagsalita din, tama iyon. Hindi siya naiiba kaysa sa pangatlong nakatatanda kung hindi niya kami papayagan na malayang magsalita. Panipi. Ang isang nasa gitnang lalaki sa gilid ay tumalon sa pagkabigla. Look, humihingi ka rin ng paumanhin sa batang Master Jackie. Tumahol siya sa kanyang anak. Ang desisyon ng puting pamilya ay nakikinabang sa mga pamilya ng sangay. Dapat tayong magpasalamat, nakuha ito. Bukod sa, tiyak na may ibang bagay ang nasa isip ng desisyon na ito. Panipi. Kahit na ang nasa edad na tao ay nakaramdam ng pagkabagot tungkol sa pagpapasya tungkol kay Lancelot, alam niya ang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng pangunahing pamilya at mga pamilya ng sangay. Hindi nila kayang saktan ang pangunahing pamilya. Kung ginawa nila, ang mga pamilya ng sangay ay magdurusa ng malubhang kahihinatnan. Ako pasensya na. Kahit na ang binata ay hindi pa rin nasisiyahan, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at pinatong ang kanyang ulo. Walang inaasahan na si Jackie ay sumusulong sa sandaling ito. Lahat kayo ay tama. Ang isang ulo ng bahay na tulad ni Lancelot ay talagang nag-ambag ng magagandang bagay para sa puting pamilya, sinabi niya sa karamihan, na nakangiti ng mahina. Paano ang isang talento na tulad niya ay hindi mahalaga sa amin? Kami ay magdurusa ng malaking pagkalugi kung hindi para sa kanya. Panipi. Nagpout pa si Sally nang marinig niya ito. Natutuwa ako na napagtanto mo iyon. Pagkatapos ay hindi mo kami mapili ng isang bagong ulo ng bahay. Panipi. Sa halip na magalit sa pag-uugali ng batang babae, tila nasisiyahan si Jackie. Hindi ko magagawa iyon, sagot niya. Ang aming desisyon ay pangwakas. Kahit na sumang-ayon ang iyong ama. Panipi. Tatay, ano ang mali sa iyo? Paano ka sumasang-ayon doon? Panipi. Si Sally ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya na magsusumikap siya para sa pamilya ng sangay mismo.
Halos tinatrito niya ang ibang mga miyembro tulad ng kanyang sariling agarang pamilya. Paano niya isusuko ang kanyang posisyon? Bakit ako sasang-ayon? Sa wakas ay ngumisi si Lancelot at sinabing, pinuri ni Master White ang aking pagganap, at nakamit ko na ang intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Hiniling niya sa akin na maging isang matanda sa pangunahing pamilya. Kaya't mula nang umalis ako para sa pangunahing pamilya, hindi na magkakaroon ng ulo ng bahay para sa mga pamilyang sangay. Iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong pumili ng isa pa. Panipi. Ikaw magiging matanda ka sa pangunahing pamilya. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Sally, mukha silang parang mag-pop out sa kanilang mga socket. Ito ay naging ang kanyang ama ay hindi pinaputok. Pupunta siya sa pangunahing pamilya. Siya ay nasa mas mataas na posisyon doon, kumpara sa pagiging ulo ng bahay para sa mga pamilya ng sangay. Huwag alalahanin ng isang nakatatanda ang master ng mga pamilya ng sangay ay kailangang tretuhin ang mga helmsmen o mga patronum na may lubos na paggalang nang bumisita sila. Tama iyon. Kaya kailangan nating pumili ng isa pang ulo ng bahay. Sinabi ni Master White na hanggat ang isang tao mula sa mga pamilya ng sangay ay nagsasanay hanggang sa maabot nila ang intermediate yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging isang matanda sa pangunahing pamilya. Magkakaroon ng isang pagkakataon tuwing ilang taon, lahat upang palakasin ang puting pamilya. Panipi. Tumango si Lancelot habang nagsalita siya. Magaling iyon. Ang pag-aayos na ito ay ganap na kamangha-manghang. Ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.